register yung po transfer of ownership. Tama po, yun na nga po, Mr. Chair, dahil sa nakaugalian, and we are very happy po na very specific po yung ating Motorcycle Crime Prevention Act nitong na recently signed by our President. At least now we have a clear guidance po nung sa mga gagawin po ng mga nakabili at nakabenta ng sasakyan. And siguro sa PNP kaya sa General, meron bang HPG rito? Jermata, ang concern po kasi ng riding community, ang tagal ho daw ng proseso. No, alam po naman natin, no, may HPG clearance, meron pang sa LTO. So, yung LTO kasi, nagpropose sila, magkakaroon sila ng amnesty para po malinis na ang mga records, no? Kahit na yung inaalala ng iba na namatay na yung may-ari, first owner, iba nawawala. So, Attorney Greg po, tama, magkaka-amnesty program tayo para maging malinis ang records? Tama po, Mr. Chair. Meron po tayong fina-finalize ngayon na ilalabas na guidelines na para po sa mga motorsiklo na nabili before the effectivity of the new law, magbibigay po tayo ng not only 6 months po, Mr. Chair, ang inakalagay po sa ating draft ay 6 months upon effectivity of the MC or the next registration po, Mr. Chair. So kung yung next registration mo po ay 9 months from now, within 9 months pa po yung i-transfer mo na yung nabili mo na sasakyan. And with regard naman po doon sa nawala na yung deed of sale, patay na yung owner, meron din po tayong, doon din po sa MC na yun, pwede na pong mag-execute yung nakabili ng isang affidavit na magpapatunay na nasa kanya na po, sa kanya yung sasakyan, considering po na under our civil code, possession of a movable property such as a motorcycle or motor vehicle, you are presumed to be the owner of that movable property. So yung agam-agam ng ilang riders na baka maging problema yung hindi nila mahanap, nawala na, namatay na yung may-ari, nasa probinsya, the proof of ownership ay pwede na nilang ma-transfer yung kanila pong registration sa pangalan nila. Tama po Mr. Chair. In addition to that po, with our recent meeting po, ang sabi nyo nga kung dapat mapadali, we are developing an online platform po para po hindi na po pumunta muna yung atin pong kababayan bago po hindi na mag-absent para sa mga transfer of ownership. Maganda balita, Mr. Chair, kasi marami sa mga riders natin nagtatrabaho at ginagamit sa hanap buhay at sayang yung araw na yon. So magandang balita, and thank you for LTO na magkakaroon sila ng online processing para hindi mawalan ng working, kumbaga yung sayang din yung sweldo, no, at kikitain. So yan po, maliwanag, magkakaroon tayo ng online payment, magkakaroon pa ng amnesty. General Mata, sa HPG naman, from your point of view, yung pong nakagawian na open deed of sale lamang, no? Minsan second, third owner, fourth, pang-apat na sali na open deed of sale. Paano yung palimbawa may checkpoint o ano man pala rin yan? Bawa sa checkpoint, ang dami hong dalang dokumento. Imagine, Mr. Chair, imbis na registration lang at tutugma doon sa lisensya, yes po, may tatlong deed of sale pandala. Yes, ganun ho ba nangyayari? Yes po, kaya with the passage of the new law, maiis na po yung ano na yun, yung issue na mahahassle. Kasi now they are being required only 20 days to transfer. 20 days lang kailangan. Kaya yung with the passage of your new law na sir, okay sa amin yun na mawawala yung mga hassle. Malaking ginhawa sa HPG, malaking ginhawa rin po sa riding community, no, na hindi na sila maabala na dala-dala lahat ng deed of sale, yes, no? Siguro yung yung responsibilidad nasa bawat isa rin. Yes po, yung seller at buyer will take its own responsibility. The seller will report yung niya na within 20 days din, and yung buyer will immediately transfer din dapat. Tsaka maganda ho yung offer ng LTO na amnesty at online. Yes, malilinis na records. Hindi na kinakailangan na 3-4 ang daladalang dokumento from now on. Ang question na lang, with your knowledge, Mr. Chair, last point. Kasi po baka matagal yung proseso, baka yung 20 working days ay kulang.
Dahil minsan daw sa HPG lang, yung clearance ay inaabot ng siyam-siyam. Hindi po, So, si LTO magkakaroon po ng online. So, is it possible na magiging yung HPG clearance maging online or konektado na rin sa LTO para mapabilis ang proseso? Yun sir, medyo we are sorry to say that we cannot do that online kasi ima-macro edge po yung makina eh. Physically dapat makarating yung sasakyan. And we are promising the public, the riding motorists na in fact we have one-stop shop in a day. Kayang ano yan sir eh. So meron kayo, may committed kayo, Gerald Mata. Yes sir, we will commit to that sir, and we extended our clearance also for 20 days para may mahabang ano sila sir, mahaba-haba. So just to clarify and para maging malinaw tayo, one-stop shop in yes, sa isang araw, no makukuha nyo na. Oh sir, no lunch time pa yan. Pag pumunta kayo sa offices ng Highway Patrol Clearance Division, no lunch time break. Nagtatrabaho yun sila. Kasi Mr. Chair, yun ang inaalala ng iba, pagrehistro, tatagal sa LTO, sa HPG. So, ina-assure nyo po na magiging mas madali. Medyo ito lang aminin namin sa crime laboratory kasi yung sasakyan nga sir, physically, dudukutin. Minsan hindi kaya ng ordinary. Hinahanap no? Opo, dadalhin pa sa kasa kasi kasa lang nakakapagtanggal. Body number, chassis. Talagang yung mga modelo ngayon sir na lalo yan, medyo high-end, napakahirap. Pero for the motorcycle, napakadali. May libre pang kape dun sa Camp Crame clearance section, sir. Wala pong lunch break. Pumasya lang po kayo dun. Pati ko, kung gusto nyo puntahan pag na-delay kayo, anytime, dun lang po ako. Thank you, Mr. Chair. Malaking bagay ito kasi nagkaroon po ng misinformation. Yes, po. Nagkaroon ng uproar. Akala po ng riding community ay dagdag pahirap ito. Pero hindi po alam na nando na sa dating batas to. Ngayon po inaayos natin with the amnesty, Mr. Chair, with the online services, with the one-stop shop, ay malilinis na po ang records. No? In the long run, yung abala, mababawasan na rin po. And it's for the good of everybody. Minsan kailangan natin yung makakabuti sa buong society rin. No? Hindi lang po yung para sa atin. So, thank you, Mr. Chair. In addition, sir, additional security pa ng mga nagbenta yan eh. Kasi when the vehicle is used in crime, sila ang unang makakatok eh. Sila ang unang ipupursu ng mga law enforcer. While for them, diligently, they submitted by the deed of sale to LTO para the HPG for transfer. Mawawala yun. May eliminate yung ganong risk na i-hot pursuit yung bahay mo with the involvement of the vehicle. Sir Mata, tama ba na halimbawa nangyari po yung Mr. Chair, open deed of sale, no? First owner, nakatatlong lipat, apat. Halimbawa po yung motor, di bali kung ma-involve po sa NCAP, mahuli o sa traffic violation, paano po kung nagamit sa krimen? Nakapatay po. Nakapatay. Sino po ang ang primary suspect at that time? Yung person of interest, yung naka-registered owner. Yung first owner, dahil hindi na-transfer. Yun ang mangyayari, Mr. Chair. Yung pong kawawa, kaya hindi naintindihan ng iba na yung po ang dati itong motorcycle crime prevention, iniiwasan po natin na gamitin ang motor sa krimen at yung sila po ang maabala. No, na 3-4 na lipat, tapos wala kang kamuwang-muwang, na-involved, na ginamit yung motor mong naibenta sa krimen, ikaw ngayon na suspect, Mr. Chair. So, with this amendment, with this amnesty, with the HPG clearance online, at least malilipat na yung pong mga pangalan, malilinis na. Yung pong mangyayari, Mr. Chair. Thank you. Thank you, sir. Maganda yan, nilinaw mo, Senator Davey, kasi marami dyan papakalat ng fake news, nagagatong, nagpapainit ng ulo sa ibang motorista. At least today it's been clarified. And yan, yung sa amnesty plus online, so that should at least mapalagay sa ayos, sa liwanag yung issue na matagal nang pinapainit ng, huwag natin sabihin, baka sumikat pa nga eh. Sabi niya. Anyway, quick question lang sa HPG, kasi we have this experience sa programa ko sa Wanted sa radyo na ang tagal bago magpa-alarma sa HPG. Meron tayong tinatawag na voice alarm, sir. Madali lang po yun. Yung voice alarm 24 hours. Once ma-receive ng kapulisan yun, i-alarma talaga yun.
Ngayon may mga kaukulang kasing dokumento na kailangan si reparnish nung nag-ano after 24 hours. Teka, tumatanggap kayo ng online alarma? Voice alarm, sabi nyo? Hindi, we termed only that as voice alarm. Paano po yun? Pag yung may tumawag sa amin, radio sir, may ano kami rito na I accept talaga ng pulis yun kasi Pag police, pero pag civilian, hindi nyo basta-basta accept. Baka mamaya, pwedeng gumagawa lang ng story at meron siya kagalit o ipaprank lang niya yung hindi, kahit civilian sir, i-accept yun. I-accept yun para over the phone? subject to validation. Over the phone, medyo No, you shouldn't. Hindi pa, No, you should not. Yan, you must not. You must not. No, delikado yun pag over the phone. delikado talaga sir. Pero paano kung totoo rin naman? Paano kung hindi sir, diba, totoo? sir? Kaya yun na sir, ang kinukonsider din sir. No, sir. You must not sir. accept. Yes, sir. Dapat pumunta, yung sinabi ko, Dapat physically meron present. kasi sa experience ko, umabot ng ilang araw bago tanggapin yung alarma. Pero ngayon pala, pwede over the phone lang. Wag, sir. Wag, itigil yan, sir. Correction sir, hindi over the phone. Kasi kung meron lang halimbawa si Juan, kagalit niya si sir. Pedro, Paano magagamit? ipapalarma niya sa ni Pedro over the phone. Sabi niya, ako sige, naman, okay, no problem. Through an officer, sir, over the phone, pag nag-request sa akin, police officer, siya ang garantor eh. Lalo na pag yung, wini-wave ko, personally, nagpapakandak ako ng validation. May, kasi, Gusto mo mag-checkout pero wala pang pick?